The New York Knicks is your 2026 NBA champion. Pero alam nyo ba kung paano binuo ang masterclass roster na ito? Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang napaka-unconventional na desisyon ni team owner James Dolan. Imbes na kumuha ng experienced front office executive o kaya naman dating sikat na coach, pinagkatiwalaan niya si Leon Rose. Isang dating power agent na walang kaalam-alam sa pagpapatakbo ng team pero may matinding moxie at sobrang solidong relationship sa buong liga. Rose proved everyone wrong sa pagiging sharp negotiator at dito nagsimula ang pagbabalik ng New York sa rurok ng tagumpay. Ang pinakapundasyon ng championship run na ito ay walang iba kundi si Jalen Brunson na nakuha via free agency noong 2022. Noong una, akala ng Dallas Mavericks na backcourt insurance lang siya para kay Luka Doncic. Kaya naman, hindi nila binigyan siya ng malaking contract extension nang magkaroon ng pagkakataon. Grabe, malaking pagsisisi para sa Mavs dahil look at him now. Mas naging madali pa para sa Knicks na kunin siya dahil ang tatay niya, si Rick Bronson, ay assistant coach sa New York. Ang mas matindi pa rito, Bronson even agreed to a below market contract extension na nagbigay ng sapat na cap space sa front office para makapag-extend at makakuha pa ng kalidad na players. Grabe, no? Nag-pay cut siya. That's, alam mo yun, inspiration para sa karamihan. Para sa akin, ang pinakamalaking trade piece na nagdala sa kanila sa tugatog ay si Karl Anthony Towns na nakuha sa isang blockbuster 3-team trade noong 2024. Kahit naman All-NBA status si Julius Randle, medyo reckless ang ball handling nito at hindi gaano kaswak sa laro ni Bronson. Si Cat ang naging sagot dahil siya marahil ang isa sa mga best shooting center sa NBA at ang ganda ng fit nila sa court. Nahirapan ang Minnesota Timberwolves sa potential na luxury cap issues matapos siyang bigyan ng monster contract extension. Kaya kinuha agad ni Rose ang pagkakataon. Ngayong postseason run, ang elite passing at perimeter shooting ni Towns naging ultimate difference maker para sa koponan. Hindi rin matatawaran ang impact ni OG Anunoby na nakuha via trade mula Raptors noong 2023 kapalit ni RJ Barrett at Immanuel Quickley. Medyo masakit at mahal ang naging palitan pero binuwis ito ni Rose dahil alam niyang kailangan ng Knicks ng elite lockdown defender na kayang tapatan sina Jason Tatum o Jaylen Brown ng Boston Celtics. Bukod sa kanyang perimeter at paint defense, kaya rin ni OG na mag-drop ng mga timely 3-pointers at umiscore sa loob. Kung iisipin natin, napakatalino ng move na ito dahil binigyan nito ang New York ng physicality, defensive identity na bihira mo makita sa ibang contender teams and yung power tip-in na nagbigay sa Knicks ng isang game. Isang matinding sugal din ang ginawa para makuha si Mikal Bridges mula sa Brooklyn Nets noong 2024 kapalit ang 5 first round picks at isang pick swap. Marami ang nag-doubt noong una dahil medyo nag-struggle siya sa kanyang shooting confidence to the point na nabe-bench pa siya sa first round kontra sa Atlanta Hawks. Pero ang nag-reunite na ang tinatawag nating Nova Knicks kasama si Bronson at Josh Hart, doon na lumabas ang tunay niya na laro. Pinasara niya ang bibig ng mga kritiko matapos magpasiklab sa Eastern Conference Finals kung saan pinakita niya ang kanyang athletic defense at swabbing shooting sa saktong panahon. Kung toughness at energy naman ang pag-uusapan, nandyan si Josh Hart na nakuha via trade mula sa Portland Trail Blazers noong 2023. Matapos siyang iwan ng 3 koponan, sa New York na nahanap ang kanyang tunay na tahanan. Si Hart ang kulang na sangkap na kailangan ng bawat championship team. Kahit spotty yung kanyang outside shooting, pambihira naman ang kanyang hustle at rebounds at paggawa ng plays. Kaya naman gustong gusto siya ng kanyang mga teammates at napakahirap niyang iupo sa bench. Para naman sa bench depth, malaking tulong sina Miles McBride, Mitchell Robinson at ang kalagitnaan ng season na acquisition na si Jeremy Sohan. Si McBride na nakuha via draft night noong 2021 ay nagbigay ng solidong change of pace play at bit-bit ang team gamit ang kanyang 41% shooting mula sa 3-point line. Si Robinson naman ang nag-iisang natitirang player na na-draft ng Knicks noong 2018. Ang nanatiling matatag bilang backup center na nagpakita ng pambihirang rim protection at rebounding. Nang ma-wave naman si Jeremy Sohan ng San Antonio Spurs nitong February 2026, mabilis siyang pinapirma ni Rose para madagdagan ng athleticism, size at elite wing defense ang kanilang second unit. And siya rin si Plankton nagbigay ng formula sa Knicks ng mga San Antonio yung mga memes, I get that. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang bench production ni na Landry Shamet, Jordan Clarkson at Jose Alvarado. Si Shamet na pumirma sa halagang $3 million lang ang masasabi nating pinaka-efficient
nag-pick up dahil sa kanyang clutch perimeter shooting, lalo na noong binuhat niya ang Knicks sa isang 22-point comeback sa Game 1 kontra Cleveland Cavaliers. Si Clarkson naman na nakuha bilang free agent noong 2025 ay nagdala ng instant offense dahil laging ready sa kanyang trigger finger tuwing papasok sa court. Idagdag mo pa si Jose Alvarado na nakuha via mid-season trade mula sa Pelicans na nagdala ng pambihirang kulit sa defense at nag-specialize sa pagnakaw ng inbound passes na nagpabaliw sa mga kalaban. At syempre, ang huling piraso ng puzzle na nagbigay ng direction sa koponan ay walang iba kundi si Coach Mike Brown. Matapos si Baki ng 4 na beses sa kanyang coaching career, maraming nagtaka bakit siya pa rin ang pinili at pumalit kay Coach Thurl Thibodeau noong June 2025. Pero dala ang kanyang championship experience galing sa Golden State Dynasty, nakuha niya agad ang respeto ng locker room at nakumpinse si Bronson na i-adjust yung kanyang laro. Matapos ang 2 sunod na pagkatalo sa Hawks sa first round, nagbago yung rotational strategy at simula noon, isang panalo na lang yung nabigay ng Knicks sa mga kalaban. At nito pang finals. Kaya nga, Knicks in 5. So, isang tunay na masterclass para sa New York Knicks. Again, congratulations, New York.